Pagka-uwi ko nga galing opisina, bali napahinga lang ako saglit. Iginaya ko naman gagamitin ko sa paggawa ng kutsinta. Bali may pa-order nga ako ngayon at may nag-request nga sa aking customer gumawa daw ng kutsinta. Ito nga pala yung mga sangkap na aking gagamitin. Bali inuna ko na yung 1 cup na cassava flour, 1 cup na all-purpose flour, 2 sachet na powder milk. Hahaluin lang din siya. Isusunod ko na rin ilalagay dyan yung 1 cup na sugar brown ang aking ginamit. Maglalagay na rin ako dyan ng 3 cups na tubig. Hahaluin lang din siya hanggang sa mag-well combine ng lahat ng mga ingredients. Ang lye water naman na aking ilalagay 1 tablespoon. 1 tablespoon na lye water lang ang aking nilagay para hindi mapait yung kutsinta. At ang pinakahuli ko naman ilalagay dyan yung pangpakulay na aswete. Bali, sasalayin ko lang siya 2 beses para matanggal yung buo-buo. Habang ginagawa ko na nga rin yung kutsinta mixture, bali nagpainit na rin ako ng tubig pang-steam sa kutsinta. Ang kinaganda nga dito sa pagsala ng 2 beses, makikita mo talaga yung kutsinta na makinis, malambot at higit nga sa lahat wala siyang butas sa gitna. Bali ito na nga pala yung aking kutsinta mixture. Ang aking nagkanamit naman na molder, large. Bali ilalagay ko na rin yung cooking oil dyan, nilagay ko na rin yung kutsinta mixture. Dahil malapit na nga rin ang Pasko at saka New Year, maganda nga itong pang extra incap at higit nga sa lahat, madali lang din siyang lutuin, hindi katulad sa puto na maselan. Ang pinakasikreto nga lang sa paggawa ng kutsinta, kailangan lang mahina ang apoy. Nasa low medium heat lang siya. At ang pag-steam nga pala ng kutsinta, kung large molder ang gagamitin mo, nasa 25 minutes. Ito na nga pala yung aking nagawang kutsinta. Chinek ko na nga rin, gumamit na rin ako ng toothpick para makita kung luto na talaga yung kutsinta. Ito na nga pala ang aking nalutong kutsinta. Kung mapapansin nyo nga, makinis nga yung pagkakagawa niya at malambot nga rin ito at malinamnam. Halos naubos nga rin yung aking ginawang kutsinta at para lalo mas sumarap yung kutsinta na aking binibenta, gumawa rin ako dyan ng yema spread. Ito nga pala yung paano ko magluto ng yema spread sa ating kutsinta. Pinin ako sa kawali ng 3 tablespoon na sugar na white. Ang aking gagawin sa sugar ay kakaramelize ko siya. Balihinaan ko lang ang apoy at ayan na yung aking caramelize. Dahil okay na yung caramelize, ilalagay ko na rin yung 3 tablespoon na unsalted butter. Hahaluin lang siya ng maigi at tuloy-tuloy lang yung paghalo para makonbine yung sugar tsaka butter. Maglalagay na rin ako ng 1 can na condensed milk. Nang mailagay na yung condensed milk, hahaluin lang siya ng tuloy-tuloy. Pagkatapos naman, maglalagay na ako ng 1/2 teaspoon na iodized salt. Susunod ko na rin yung vanilla extract na 1 teaspoon din. Ang pinakalas na ilalagay ko yung calamansi, bali pinigaan ko lang siya. Hahaluin lang ng tuloy-tuloy hanggang sa maluto yung yema spread. Ito na nga pala ang aking nagawang yema spread. Bali ang paggawa lang nito nasa 15 minutes. Na maging presentable naman ang aking yema spread, nilagay ko na rin sa microwavable container. At titikman ko na nga rin kung talagang tama yun na sa pagkakagawa ng kutsinta at saka yung yema. Kung gusto nyo nga palang gumawa, ilalagay ko na rin yung ingredients sa baba sa comment section. At kayo nilalagay mo nga lang sarap yung kutsinta at saka yung yema spread, kinabukas ang kakainin mo pa, masarap talaga siya. Bali nag-reserve na nga rin ako ng mga kutsinta para ibebenta ko sa aking mga katrabaho. At yun lang po muna for today's vlog. Maraming salamat sa panunood.